Hi guys, narito ang ika-52 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Ipinakita ang signboard ng pamilya Huyan. Tatay, ang boring ng mga piging na ito. Hindi mo ba talaga ako gustong pumunta? Nagsalita si Lanro. Sawang-sawa na ako sa mga nakakabagot na sosyal na party. Pangulo ng pamilya Huyan. Huyan Xiong. Nagsalita ito. Lanro, hindi naman kita minamadali. Pero ang mga babaeng kasing edad mo ay dapat nang nakakasal, pero wala ka pang nakikita na gusto mo. Ang anak ng City Lord ay kakabalik lang. Hindi lang siya gwapo, pero may malaking potensyal din siya. At bukod pa doon, perpekto siya sa lahat ng bagay. Hindi ba iyon ang standard mo? Sabi ni Lanro. Ang mga standard ay nagbabago. Alam mo ba, habang ipinakita ang ating bida, nakatingin siya sa kanyang ama. Sa isip niya, narinig ko na nakatira si Nieli sa mansyon ng City Lord. Nagtataka ang kanyang ama dahil natigilan ito. Patuloy siyang nag-isip. I wonder if he will be at the banquet. Maybe attending wouldn't be so bad after all. Magsalita na siya habang masaya. Okay, pupunta ako, pero hindi mo ako pwedeng istorbohin sa piging. Pumayag na ang ama. May bigla itong naisip. Anak kong mahal, may plano ka bang mag-eskandalo doon? Huwag kang masyadong padalos-dalos. Hindi na tayo kailangang pumunta. Sabi ni Lanro habang nanlalaki ang mata. Anong mag-eskandalo? Hindi ba parang moldita ang tingin mo sa anak mo? Hindi naman. Sabay iwas ng tingin. Hinawakan niya ang kanyang ama sa braso. Tatay, paano mo nasabi yan? Maganda ako, mahal ng lahat. Ngayong gabi, gagandahan ko ang aking sarili. Lumipat sa ibang senaryo. Correct. Nagising na ang ating bida sabay sabi nito ng magandang umaga. Ang sabi ni Zion. Umaga, halos gabi na. Biglang tumayo ang ating bida sa kanyang pagkakahiga. Hey! Ang tagal pala ng tulog ko. Bumalik na ang buong lakas ko. Ang aking soul power ay ganap ng nakonsolidate. Ang temporal demon spirit book ba ito? Itinaas niya ang dalawang kamay na parang unggoy at sinabing, I am revived. Sabi ni Zion. Nieli, bumalik ngayon ang aking kapatid na si Yehan. Kailangan kong dumalo sa piging para salubungin siya. Tumayo na siya. Ngayon na okay ka na, si Ninger ang makakasama mo. Medyo malungkot siya. Napansin ito ni Ninger. Sa isip ng ating bida. Kapatid na si Yezang. Sa tingin ko siya ang ampo ni Yezang, Ham. Sa nakaraang buhay, hindi pa siya nabanggit ni Zion. Sa tingin ko wala siya doon noong huling laban ng Glory City. Talagang misteryoso siya. May naisip siya. Tinawag niya ng pansin si Zion. Bigla siyang lumapit sa dalawa at umakbay, napansin ito ni Zion. Sabay sabi niya, the more the merrier, right? Let me go too. Sabi ni Zion. Nieli, bitawan mo ako. Bibigyan kita ng gusto mo, kung hindi ka. Hey, huwag kang ganyan. Aray ko, makikita na marami ng tao sa nagaganap na pagtitipon. Kasama si Ultraman haha. Ipinakita rin ang City Lord kasama ang dalawang patriarch. Habang may tinatalakay na usapin, nagkita ang dalawang family head. Pangulo ng pamilya Huyan. Haha, Pangulo ng pamilya Xiao. Merong humakbang na paa. Young Master Yehan, matagal na tayong hindi nagkita. Ito pala si Mr. Shen. Sabi ni Yehan. 2 taon na. Lumaki ka na, Chen Linjian. Nagsalita sa likuran si Shen Fei. Naging 3 star gold ka mula sa 5 star gold sa loob lang ng 2 taon. Ang galing. Nakangiti siyang nagsalita. Young Master Shen, binobola mo ako. Kaunti lang ang pag-unlad ko. Nagsalita ang pinsan ni Ziyun na si Yehong. Hey, bakit hindi ka pumunta at magpakabait din sa akin? May tunog na naglalakad. Napalingon ang dalawa. Sa paglalakad nito rin narinig ang tunog. Napansin din ito ni Yehan. Ipinakita ang kasuotan nito. Ang ibang nasa pagtitipon ay namumula sa saya.
Ipinakita na si Miss Lanro. Sa kanyang napakagandang kasuotan, patuloy siya sa paglalakad habang nakatingin ang ibang tao. Wow! Kahit na akala ko ang lupa ng mga tao ay kayamanan, talagang kinakain siya. O talaga ba? Yeah, kahit na nangangahulugan itong maging henpecked, sulit pa rin ito. Sabi ni Lanro. Yehan, matagal na tayong hindi nagkita. Sumagot si Yehan. Matagal na nga tayong hindi nagkita. Bata ka pa noong umalis ako. Sabi ni Yehan. Hindi ako makapaniwala na naging mature ka na sa loob lang ng 2 taon. Sabi ni Lanro. Kapatid na si Yehan, binobola mo ako. Sa isip ni Yehan. May hinahanap ba siya? Nagsalita si Shenfei. Haha. Natatandaan ko na noong bata pa siya, lagi niyang sinasabi na gusto niya ang isang lalaki na kasing gwapo ni Yehan. Simula noon, pinapaniwala niya ang lahat na gusto niya si Yehan, kaya ba? Sabi ni Yehan, haha, noong bata pa tayo iyon. Bakit mo seryoso? Nagtawanan ang mga tao. Sabi ni Lanro, matagal na iyon, at binabanggit mo pa rin. Dadag pa niya, Shenfei, naiinis na ako sa iyo ng matagal na, kung mang-iistorbo ka pa sa akin ng mga ganitong bagay. Sisipain ko ang itlog mo, okay? Nang liit ang mata ni Shenfei. Ganun din ang ibang nakarinig. Makikitang inis si Lanro, habang sa likod si Yehan ay tumulo ang pawis. Sabi ni Yehan, huwag na nating pag-usapan yan. Palitan natin ang usapan, haha. Pilit na pagtawa ni Shenfei. Sabi ni Lanro, Shenfei, narinig ko na noong nakaraang araw pinapalo mo ang aking alila na si Nieli. Napanganga na naman si Shenfei. Sabi ng kalbo, kailan nagsama sina Huyan Lanro at Nieli? Pagtatakang sabi ni Yehan. Nieli, merong bamulong na isa. Boss Yehan, siya ay isang henyo na nagtagumpay na sa Glory City. Sabi niya, oh, talagang nag-i-inters ako. Sabi ni Shenfei, Lanro, hindi mo ako masisisi, dahil babaero si Nieli. Niligawan niya ang aking nobya. Kahit na hindi pa ako opisyal na nakasal kay Xiaoninger, susumpa akong walang lalaki ang makakapagtiis na mangyari iyon sa kanya. Sabi ni Lanro, wala akong pakialam doon. Bukod pa doon, paano mo natitiyak na nililigawan niya ang iyong nobya? Pinuprotektahan mo siya. Napanganga na naman ang ibang nakikinig. Habang si Shenfei ay natameme. Napangiti na lang siya. Sabi ni Shenfei, bukod kay Xiaoninger, narinig ko na lumilipad siya sa paligid ni Ye Zion. Dagdag niya, nagtapat siya kay Ye Zhang, at lumipat pa sa mansyon ng City Lord. Nakikinig lang si Yehan. Pasiga na sabi ni Lanro. So what? Wala akong pakialam ngayon. Maraming babae si Nieli. Dagdag pa niya, kung mangangahas kang hawakan ng kahit isang buhok ni Nieli, susumpa akong tayin kita. Nagsalita ang City Lord. Ikatlong kapatid, ang anak mo ay may kakaibang ugali. Katulad ng kanyang ama, sa isip ng family head ng pamilya Huyan. Paanong naging katulad ko siya? Halata namang kamukha niya ang kanyang ina. Nagsalita si ang patriarch ng Sacred Family. Tiyak na katulad siya ng kanyang ama sa kanyang pagiging dominante. Nagbabanta na ikakastrat ang tagapagmana ng ating pamilya sa isang iglap. Salita ang patriarch ng pamilya Huyan. Shen Hongbo, napakakumbinsi mo. Kung sakaling mag-away sina Huyan Lansuo, sino ang unang susugod? Ano? Dagdag pa niya, hindi yun ang dahilan kung bakit siya palaging nakakasama ni Shen Hongbo. Dapat na ikinasal na siya sa ibang pamilya, matagal na. Kung may lakas ka, bakit hindi ka magtayo ng arena dito para maglaban? Ang basag ulo na ito. Sabi ng City Lord, tigilan nyo na, kayong dalawa. Mayroong napansin ang director habang umiinom ito ng tea. Bigla siyang napangiti. Sabi ng director, City Lord, mukhang nasa sabik ang mga kabataan na makilala si Nieli. Bakit hindi natin siya palabisan para makilala nila? Si Nieli ay nag-aling na mula sa kanyang mga sugat, at marahil hindi siya makakapunta. Sa isip ng director, tulog pa rin ba siya? Hindi ba nag-ubos siya ng soul energy?
Hindi naman dapat ganun kasama ang kalagayan niya, di ba? Excitement, disturbance. Nia Lee, napaka-astig na pagpasok ng ating bida. Habang nasa gilid niya ang dalawang diyosa. Sabi niya, "Hey, ito pala ang unang beses kong nakapasok sa ballroom ng City Lord." Sabi ng isang lalaki. Ang kabataang ito ay si Nia Lee na nagpabagsak sa matanda at tumulong na talunin ang Colossal Abyss Demon, isang 3-star silver rank, ang galing. Sabi ng kalbo, ang pangit ng damit niya. Straight out nath. Reaksyon ni Lanro habang namumula. Kaya pala gusto, actually may, bulsa si Nia Lee. Sabi ng nakabonet, Zion at Ninger ay parehong kasama niya Hayes. Si Lanro ay may gusto rin sa kanya. Sabi ng lalaking may buhok sa gitna ng ulo. Ito ba ang pribilehiyo ng isang henyo? Sabi ng kamukha ni Monkey D. Dragon, kung alam ko lang sana naging masunurin ako sa batang iyon. Naglakad ng tatlo sa gitna ng dire-diretso. May napansin ang ating bida. Tumulo ang mga pawis ng ating bida. Sabi ni Lanro, Nia Lee, matagal na tayong hindi nagkita, habang nakikinig ang ating bida. Nakatingin ang sila Shen Fei, Yihan, Mr. Shen. Merong naglakad. Sa may likuran ni Lanro si Yihan. Napansin ito ng ating bida. Sabi ni Yihan, kapatid na si Zion, halos 2 taon na tayong hindi nagkita. Sa isip ng ating bida habang naiinis. Sino ba ang tinatawag mong kapatid na si Zion? Sabi ni Zion, Kuya Yihan, congratulations sa pagiging 3-star gold rank. Sabi ni Yihan, salamat, kapatid na si Zion. May napansin si Yihan. Sa isip niya, pero mas lumaki ang agwat ng kanyang cultivation at akin. Kaunti lang ang pag-unlad niya. Parang natatakot siya sa papuri ng kanyang ama. Nakatira pa rin ba siya sa aking anino kahit ngayon? Sabi ni Yihan, kapatid na si Zion, mula sa mahabang biyahe na ito, may dala akong regalo para sa iyo. Sana magustuhan mo ito. Kumikinang-kinang ito. Wow! Isang ice jade bangle. Gawa ito mula sa Millennium Old Cold Jade, at ang recipe ng paggawa ay nawala pagkatapos ng Dark Ages. Ang ice jade bangles ay kilala sa kanilang magagandang epekto sa cultivation. Maaaring maiwasan nito ang anumang paglihis habang nag-cultivate. Maaari pang ang painitan ang soul sea ng isang tao. Sa isip ng ating bida, ang bagay na ito ay makakatulong sa pagsasama ni Zion sa kanyang Snow Queen Demon Spirit. Sabi ni Zion, kapatid na si Yihan, hindi ko matatanggap ang ganitong uri ng regalo. Natigilan siya, tumingin siya sa item na ibibigay niya. Natigilan din ang mga tao. Napatingin ang ating bida kay Zion. Sabi niya, haha, napaka-valuable ng regalo, talagang masyado kang mabait. Kinuha niya ang item. Napaka-valuable ng regalo. Hindi ako tumatanggi, tatanggapin ko na lang ito para sa kanya. Maraming salamat, Kuya Yihan. Natigilan pa rin si Yihan habang nakatingin sa item. Sa isip niya, kailan niya kinuha iyon? Sabi niya, kapatid na si Zion, ang taong ito ay. Sa isip niya, tinawag niya ba ang kapatid kong si Yihan? Sabi ni Zion, kaibigan ko siya. Nia Lee, ano ba ang ginagawa mo? Sabi ni Mr. Shen, haha, ang galing niya. Habang nakatingin si Shen Fei. Kaibigan, nag-iba ang tingin ni Yihan. Sa isip ng ating bida, naramdaman ko ang aura ng Kawen, tiyak na nag-aagawan ang lalaking ito para makuha si Zion. Patas din naman, siya ang tagapagmana ng City Lord, pero ampun siya pagkatapos ng lahat. Ayaw ng mga elders ng pamilya Snowwind na magmana ang isang outsider sa posisyon. Pero kung pakakasalan niya si Zion, ang talento ni Yihan ay hindi pangkaraniwan, ang kanyang hitsura ay kaakit-akit, ang kanyang asal ay mahusay. Perpekto siya ng walang kapintasan. Parang nakalatag na ang landas para maging City Lord siya. Sabi ni Shen Fei, Nia Lee, nandito ka rin. Inimbita ba ng City Lord ang inyong maliit na clan?
Tingnan mo, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan mo at ng isang country bumpkin. Sabi ng ating bida, ang aking clan ay nasa countryside nga, para protektahan ang hilagang bahagi ng Glory City. 6 na araw ang buong biyahe. Naiinis si Shen Fei. Dagdag ni Shen Fei. At ikaw, Xiao Ninger. Nangangahas ka pa rin. Sabi ng ating bida, bakit ka nag-aaksaya ng hininga? Wala kang sapat na oras, kaya gusto mo ulit. Nagseryosong mukha ni Shen Fei. Dagdag ni Nia Li, tingnan mo ang lahat ng ginagawa mong kalokohan, may lakas ka pang magpakita sa Grand Hall ng City Lord para sa piging. Kung mangangahas kang guluhin ulit si Ninger, sabay summon ng espada ng ating bida. Napakaangas. Puputulan kita sa gitna. Natigilan ang lahat, habang si Yehan ay seryoso ang mukha. Ang ibang nakikinig ay napanganga. Sabi ni Ninger, Nia Li. Sabi ni Yehan, Nia Li, huwag mong kalimutan, ito ang banquet hall ng City Lord, walang lugar para sa ganitong kawalang galang. Mga gwardya. Tumingin ang mga gwardya sa City Lord, naghihintay ng utos. Umiling ang City Lord. Ang ibig sabihin ay hayaan ninyo lang. Napansin ni Yehan na hindi gumalaw ang mga gwardya. Sabi ng ating bida, anong mga gwardya? Hindi pa nagsasalita ang City Lord. Sino ka para magsalita? Dagdag niya, sa tingin ko masyado kang masigasig. Mas mabuti kung malalaman mo muna ang lugar mo, hindi ka pa ang City Lord. Nagulat siya, tinuruan ba siya ni Zion na magsalita ng ganyan? Sabi ni Zion, Nia Li, sa isip ni Yehan. Hindi gagawa ng ganyan si Zion. Magpapaliwanag sana si Zion. Sabi ng ating bida, si Zion ang unang nasa linya para magmana ng posisyon ng City Lord. Kung ang isang outsider na katulad mo ay maaaring maging City Lord, kaya rin ako. Sabi ng isang lalaki, wow, nabaliw na si Nia Li. Sabi ng patriarch ng Sacred Family, ganyang kawalang galang. Sabay nag-release ng aura, nakatingin siya sa ating bida. Inatake niya ang ating bida. Papalapit na ang atake sa ating bida. Sabi ni Nia Li, para sa posisyon ng City Lord, magiging turn mo lang iyon kung magdedesisyon akong ayaw ko na. Bam, may sumangga ng pag-atake. Bumalik sa patriarch ng Sacred Family ang pag-atake. Nagtaka ang ating bida. Ikaw, sabay tingin sa City Lord. Tumawa ang City Lord. Ho, normal lang ang pagtatalo ng mga bata. Kung ang mga matatanda na katulad natin ay manghihimasok ng walang ingat, hindi ba't parang pang-aapi lang iyon ng malakas sa mahina? Ang batang iyon, sinasadya niya ito. Sa isip ng patriarch ng Sacred Family. Na-neutralize niya ang aking soul power, pero hindi siya naapektuhan. Pareho kaming nasa tuktok ng Black Gold rank, pero mas malakas siya kaysa sa akin. Sabi ng patriarch ng Sacred Family. City Lord, hindi ko lang matanggap ito. Napakayabang niya sa mansyon ng City Lord. Para itong pagtatuboy sa reputasyon ng City Lord. Pero kahit ang City Lord mismo ay ayaw niyang ituloy ang usapin. May karapatan pa ba akong magsalita? Sabi ng director, Tito Shen Hong, si Nia Li ay isa sa atin, hindi rin kami papayag na saktan mo siya. Bakit pati si Kang Zin? Dahil kahit si Director Yang ay nagsasabi nito, hindi na ako manghihimasok. Bukod pa doon, mas matanda ako sa iyo. Hindi ako kasing tanda mo para maging tito mo. Nakikinig lang ang patriarch ng pamilya Huyan. Sa isip niya, parehong pinuprotektahan ng City Lord at Director Yang ang batang ito. Mukhang hindi ordinaryo si Nia Li. Ang panlasa ng anak ko ay talagang tama. Sabi ng isang lalaki, talagang sinabi ni Nia Li ang ganon, pero ipinagtanggol pa rin siya ng City Lord. Nagsalita ang isa, maaaring lihim na nagdesisyon na siya. Kung ganoon, si Nia Li at Yehan. Ano ba ang nangyayari? Nakatingin lang si Yehan. Sabi ni Mr. Shen nang nakangiti, Brat, talagang may lakas ka ng loob. Habang si Lanro ay nagpuso ang mga mata. Ang galing ni Nia Li. Nakatingin lang ang ating bida. Ganun din si Shen Fei.
Habang namula naman si Ninger. Sabi ni Yehan, "Hey, hindi ko pa naisip na makipaglaban sa iba para sa posisyon ng City Lord. Lagi kong nararamdaman na si kapatid na si Zion ang pinakamagandang kandidato para maging susunod na City Lord. Kung si kapatid na si Zion ang magiging susunod na City Lord, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para tulungan siya." At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.